ang nakaraan. Matapos ang matinding labanan sa baluarte ng mga aswang ay hindi inaasahang napinsala ang nawaglit na si Mang Berto na nagresulta ng malubhang pinsala sa kanyang mga mata na siya namang tila kumakain sa bawat himaymay ng kanyang mga paningin. Dahil dito ay kanilang napagdesisyonan na umatras at humanap ng kaligtasan upang mabigyan ng pangunahing lunas ang paningin ni Mang Berto. At ang tikbalang na si Tikboy ang siyang nanguna sa masusing pag-iisip ng paraan upang malunasan ang kinakaharap nilang problema. Inatasan nito sina Kulas at Pedro upang kunin ang mahiwaga ang engkantadong likido mula sa may bukal na siyang pinangangalagaan ng mga engkantadong tamawo. Bakit hindi si Balete ang inutusan dito? Bakit kami pa? Oo nga, bakit kami pa? Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, dala ng labis na pagkauhaw ay nilago ng engkantadong anggitay ang sanay tanging lunas sa dinaranas ni Mang Berto na nagresulta ng kanyang pagkahilo at pagkaparalisa. Kaya... Yan ang napapala ng mga madadamot. Kaya nga. At heto ang tikbalang. Hindi mawari ang kanyang itsura dahil sa kanyang nakikita habang nakatambad sa unti-unting pinapanawan ng ulirat ang kaibigang kalabaw ni Mang Berto na si... Hindi ito maaari. Teka. Cardo. Diyos ko po. Cardo, kumising ka. Cardo. Ano ba? Ang ingay-ingay mo. Pasensya ka na. Kala ko kasi alam mo na, kinakabahan ako eh. Isa pa. Susumagin kita. Istorbo. Ika ng kalabaw na mas sumiksik pa ito sa may tabi ng kanyang kaibigang si Mang Berto habang napapapikit. Mananatili ito sa kanyang tabi hanggat hindi nito nakikitang maayos ang kalagayan ng kanyang napakabuting kaibigan. Samantala, kumakaripas ng takbo ang dalawang magkaibigan na sina Kulas at Pedro sapagkat kinakailangan nilang makarating bago ang magliwanag. Dahil sa labis na kamandag ng laway mula sa may impong abwak ay maaaring malagay sa tiyak na peligro ang buhay ni Mang Berto. Lalong-lalo na kung hindi ito agad mabibigyan ng mabisang panlunas. Kung kaya, heto si Kulas. Nagpreno ito sa kahinablot sa may braso ang kasamang si Pedro. Ika ni Kulas habang sumisenyas naman ito sa may paslit na si Pedro tungkol sa kanilang dinadaanan. Dagdag senyas pa ni Kulas kay Pedro na hindi naman ito magkaunawaan kung ano ba at saan ba ang mga tinutukoy nito. Kung kaya gigil na gigil ang binatang si Kulas kung papaano nito maipapaliwanag ang nais ipakiwari. Kung kaya hinawakan nito ang ulo ng batang si Pedro upang ituro ang isang gawi. Na tumaas lamang ang kilay ng paslit dahil sa kanyang pagkakatanda ay tama naman ang kanilang tinatahak.
Subalit, mapilit ang binatang si Kulas sa muli nitong hinablot ang paslit na si Pedro sa may muka. At hindi na nakatiis pa ang batang si Pedro kung kaya Ikaw ang kulit-kulit mo! Pagod na ka ako eh! Tapos, ikaw, kinukulo mo pa yung isip ko! Tapos, kita mo na! Nalunok ko na tuloy yung tubig! Ala ha! Kuya Kulas! Paano na to? Ala! Wala na yung tubig sa akin! Paano to? at natigilan ang binatang si Kulas dahil heto, ito na lamang ang kanilang nalalabing pag-asa, ang tanging nasa loob ng kanyang bibig. Kung kaya, nilibot nito ng kanyang paningin ang buong paligid upang pasadahan ng kanyang paningin ang malawak na kakahuyan gamit ang kanyang matalas na isip. Ano na Kuya Kulas? Tagal-tagal ka mo mag-isip eh! Aray! Kinurot ng binata sa may kilikili ang paslit upang patahimikin ito, saka nakapagdesisyon kung alin ang tama nilang dapat tahakin. Sapagkat kailangan nilang magmadali dahil napaka-importanteng makarating sila bago lumaganap ang liwanag ng bukang liwayway. Dahil kung hindi, Hindi na muli pang makakita si Mang Berto! Naku po! sa madilim na paligid ay mabilis nilang tinakbo, lundag at lukso. At natatanong na nila Kulas at Pedro ang kanilang lihim na tagpuan. Papalapit na ng papalapit. Subalit, hindi lamang sila ang nagmamadali. Dahil sa may di kalayuan ay bumubulusok, kumakaripas ang ilang nilalang. Tila hangin, humahangos at patungo ito sa kinaroroonan ng labis na napinsalang si Mang Berto. Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo! Sinipa ni Mang Bentong ang pintuan ng isang kabahayan upang ito ay makasumpong ng kaligtasan mula sa mga hayok na mga nilalang. Mga taong to, ganyan kayo eh. May hilig kayong umasa sa iba. Mga taong nagsakripisyo para sa kapakanan ninyo. Tapos ito lang yung igaganti ninyo. Teka. Tao po? Tao po. Wala palang tao dito. Daldal ako ng daldal. Ngunit isang boses ang tumugon sa lahat ng kanyang mga sinabi. Bukas ang tahanan namin ito para sa iyo. Nagulantang ang lalaking si Bentong na bigla pa itong napasandal sa may dingding ng madilim na kabahayan. Dahil sa kanyang nakakapangilabot na narinig. Inilibot pa nito ang kanyang paningin sa may madilim na kabahayan. Nangangatog. Kinakabahan. Ay, pasensya ka na ha. Nasira ko yata yung pintuan nyo. Nagmamadali kasi ako eh. Hayaan mo,
Bukas na bukas din. Oo, ako mismo mag-aayos niyan. Oo, pasensya ka na. Hinahabol kasi ako. Hinahabol ako ng mga pangit na yun sa may labas eh. Pasensya ka na ha. Kaya mo, magaling akong gumawa ng pintuan. Oo. Teka, nasaan ka ba? Tao po. Dahan-dahan, papalapit ng papalapit ang nakakapangilabot na boses. Kung kaya, walang tigil sa paglibot ng kanyang paningin ang lalaking si Mang Bentong. Nasaan ka ba? Nandito ako. Tupos ka na. Kinakabahan ako sa iyo eh. Nang biglang Huwag mo intindihin yan. Nasanay na ako sa inyo kung paano nyo ko pinagdidiskitaan. Laitin, paulit-ulit. Kung kaya, di ako nagsisisi na yakapin ito ng buong loob. Ito ang resulta ng inyong pandilibak, pantutuyak, panghahamak. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Saka, nasaan ka ba? Uy, tahimik na sa labas oh. Tingnan mo nga naman. Pwede na yata akong lumabas. Oo. Sige ha, salamat sa pagpapasilong mo. Balikan ko na lang yung pinto bukas, ha? subalit sa paglingon ng lalaking si Bentong patungo sa may labas ng pintuan ay tumambad sa kanya ang isang nilalang. Nakataas ang mga balikat, nakalihis ang ulo, nakanganga, habang tumutulog ang mga malapot na laway at tila humahabol sa kanyang paghinga. Sabik na sabik, hayok na hayok, na dito unti-unting naaaninag ng lalaking si Bentong kung sino nga ba ang kanyang kausap, habang nasa likod nito ang kaninang mga nilalang na siyang humahabol sa kanya. Teka. Babahay mo pala to, no, Totoy? Tsaka, teka, ano bang nangyari sa'yo, ha? Aba, nakakapagsalita ka pala eh, oh. Akala ko noon eh, pipi ka. Tingnan mo nga naman. Tsaka, umalis ka dyan, Totoy. Mag-iingat ka. Nasa likod mo yung mga aswang. Halika dito. Dali. Halika. Bilisan mo. At nangilabot si Bentong nang tamaan ng munting liwanag ang nakakapangilabot na itsura ng binatilyong pipe. Papalapit, dahan-dahang humahakbang. Hindi. Huwag na lang pala. Diyan ka na lang. Oo. Tsaka, Diyos mio, Totoy. Anong ginawa mo? Bakit ka nagaganyan? Naku po. Ang pangit mo. Tsaka lang, huwag kang lumapit. At ito ang binatang kumakailan lamang na namatayan ng pinakamamahal sa buhay dahil sa naantalang gamot na sanay para sa kanyang mahal na ina, nang ito ay pamaratangan ng hindi makatao, hindi naaayon. Tumutulo ang malapot na laway nito habang papalapit ng papalapit, at naguwika ang nasa may likuran nitong nilalang. Bakit? Anong nangyari? Hindi ba? Ito naman ang inyong gusto. Hindi ba? Kayo ang lumikha sa kanya. Kayo ang may gawa nito. Kayo ang dapat sisihin. Kayo ang nasa likuran ng nilalang na ito. Hoy, pinagtanggol kita nun ha? Bakit
Bakit parang kasalanan ko pa ngayon? Ha? Bakit parang kasalanan ko di nga ako halos naglalaboy dito sa may Capricornio. Lagi akong nakikitambay dun sa kaibigan kong si Berto. Malay ko ba? At humalakha ng napakalakas ang nilalang dahil sa kanyang narinig. Akalain mo nga naman, isa ka sa mga kaibigan ni Bertong Bulag. Ay, bunga nga mo Masyado yan Anong bulag-bulag? Magtigil ka nga. Wala mo At isang mabilis na pagsasalaysay ang ibinahagi ng kahindik-hindik na nilalang patungkol sa huling tinamasa ng kaibigan nitong si Mang Berto na hindi halos ito makapaniwala. Hindi. Ano ka mo? Talaga? Tsaka, papaanong lumalaban sa mga aswang-aswang yun paghahatid nga lang ng gulay sa mga suki niyo yung alam nun madalas pang ang nahuhuli. Tsaka ginagabi. Inventor ka rin no? O ganoon. Nasa kalamang nito lubos na unawaan ng ilahad ng nilalang ang buong katauhan ng kaibigang si Mang Berto. Ang bulag na si Mang Berto. At kumulo na ang dugo ng lalaking si Bentong sa matabil na dila ng kahindik-hindik na nilalang. Kung kaya, bumuelo na ito upang lumukso sa may bintana upang tumakas sa presensya ng tatlong mababalasi na nilalang na kasulukuyang nasa kanyang harapan. Ganun bulag pala Itutuloy. Heto na mga kaibigan ang nalalapit na pagsasara sa kabanata ng ating natatanging maggugulay na si Mang Berto sa panahon ng Tiempo Muerto. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, ay huwag mahihiyang pindutin ang ating subscribe button pati na ang notification bell upang hindi ka mahuli sa pagsusulputan ng ating mga napakasariwa at orihinal na kwento. At idamay mo na din ang ating like button nang sa gayon ay mas makadaragdag ng inspirasyon para po sa inyong lingkod na mas makapagbibigay pa ng dekalidad ng mga kwento. Pati ang pag-iiwan po ng inyong mga positibong mensahe ay buong puso ko pong ipagpapasalamat. Yun lamang po. This is Pinoy Horror Encounters na nagsasabing ang hindi mag-skip ng ads ay palaging binubuenas. Sarap! Sana all. Yun lamang po. Stay safe and fresh everyone and stay awesome. Peace!